Hi guys! Welcome back to my vlog at Jeresa Balyesta Vlogs. For today's video ay meron naman tayong ayusing hair guys na napakakulot. So anyway guys, isang client na naman ang isa nating i-makeover dahil yung kanyang hair ay almost 2 years na hindi na nariban guys. At kitang kita dyan yung last part ay dry na nga at medyo frizzy na rin no. So anyway guys, gagamit tayo ng Balotano Collagen Rebonding. Ito yung 3-in-1 rebonding guys. So before I start to rebond her hair, gagamit tayo ng 00 then 6% oxidizing cream dahil magpapakulay si ma'am at meron siyang inspo na ipapagawa sa atin mamaya. Manood kayo hanggang sa dulo ng video na to. So ayan na guys, na-applyan na natin yung kanyang hair ng 00 and 6%. So binabad lang natin ito ng 30 minutes to 40 minutes guys. So chine-checking ko lang siya guys at mamasage natin siya mamaya at babalawan. So nang nabalawan na po natin, nag-repair lang po tayo ng Balotano dito sa ating bowl. Then maglalagay tayo ng pangmalakasan natin na balancer by Wars Hair Products. So anyway guys, sa gusto umorder ng Balotano at Wars Hair Products, meron po akong TikTok shop or just PM their page, Balotano Philippines Main, or eto naman yung Wars Hair Products sa kanilang page guys. So ayan, naglagay na tayo ng balancer. It is because may pang-bond protect na tayo guys. So mas better na maglagay kayo ng bond protect kasi unahin natin yung color bago tayo mag-rebond. Alam nyo naman, kulot yung hair ni ma'am at talagang napaka-effective talaga na uunahin yung color bago mag-rebond guys. Pero depende yan sa types ng hair ha. Case to case basis po yan. Hindi pwede na lahat ng steps na to or segment na ito ay pwede gawin. So depende po yun sa hair ni client. Nakadepende po talaga yun. So, disclaimer lang guys ha, yung gagawa nito, dapat nakapag-training, dapat nakapag-aral, at disclaimer lang, for professional use only. So, kung gusto nyo matuto at mag-aral, mag-basic training muna kayo sa TESDA, or maybe you can PM me para maturuan kita ng mga basic rebonding, basic coloring, or you can chat me via messengers to PM or nagtuturo din ako via online tutorials or via online training po guys. So magto 2 years na po tayo na nagtitraining. So sa mga estudyante ko dyan, it's a big shout out to all of you guys, lalo na yung mga nasa GC ko, Her Tutorials by Jeresa Balyesta. Shout out lalong lalo na yung matatagal na natin ng mga students and learners dito sa GC natin. Shout out sa inyo, CC Antoinette, Sherilyn Jimenez, Daniel Filosofo, at marami pang iba guys. So, almost 2 years na rin pala tayo nagtitraining via online, no? So, anyway guys, ayan, nag-a-apply na po tayo ng rebonding 3-in-1 ng Balotano guys. Ayan, nag-umpisa tayo dito sa kanyang nape bottom area. So, sinasaturate lang natin ng mabuti yung hair para ma-penetrate yung gamot doon sa kanyang hair shaft guys. So, dito tayo nag-umpisa nga sa nape bottom area. So, minimal amount lang yung paglalagay natin. Hindi tayo mag-heavy. So, ayan na guys. Nalagyan na nga natin yung kanyang hair guys ng rebonding ng 3-in-1 Balotano. So, ibababad lang natin ito ng 20 to 30 minutes. Per every 10 minutes ay nag-check ako. So, this is the way at technique na para ma-check natin kung meron nga bang nalagay sa scalp na rebonding cream sa kanyang hair guys. Yan. So, that's the very, very important technique para makita nyo or malaman nyo hindi napupunta yung number 1 na gamot. So, dahil naman kasi hindi pwede na ilagay yung number 1 sa scalp ni client dahil magkukos ito na masisira yung anit niya, masusunog, or maybe makakalbo at magkakanda putol-putol yung kanyang hair guys. So, after 30 minutes, so ayan, nag-checking na nga tayo at sinuklay natin. So, every 10 minutes kasi ako nag-checking guys. Alam niyo naman, kapag ako ay talagang gumagawa ng buhok, ay talagang alerto at mindful po ako. So, ayan na guys. So, ayan, suklay-suklay na natin. So, after that, ay mag-strand testing tayo guys.
There is the 3 ways na pag-strand testing ng hair, guys. So, ipapakita ko sa inyo dito kung paano yung tamang pag-strand testing or checking ng hair kung luto na nga ba siya sa bababad natin ng number 1 or rebonding cream 3-in-1 ng balot. Alam ko this video ay maraming nanonood at marami na ring natututo dahil sa aking trainings and tutorials via sa Facebook or sa online or dito rin sa YouTube channel natin, guys. So, this is my way to train everyone or turuan yung mga beginners or yung nagbabalak pa lang na mag-rebond, magkulay at magbubuhok, guys. Pero kailangan kapag gagawin nyo ito, mag-aral po muna talaga kayo ng basic para alam nyo yung paghahawak ng buhok ay hindi naman talaga biro po yun. So, napakadelikado po talaga kapag hawak kayo ng hair na wala po kayo talagang alam. Dahil nga, kailangan nyo po munang mag-training or magpaturo or kahit sa mga experts niya dyan, maaari po kayong magpa-training, guys. Or you can PM me kung gusto kayo magpa-training. So, ayan na nga, guys. Ayan, nagsa-strand testing na po tayo. Inuunat natin yung hair ni client. So, by the way, guys, yung first natin na ginawa ay strand testing. Kukuha tayo ng isang hibla, tapos ito-test out natin kung rag-rubberized na siya or yung elasticity niya ay naging consistent na. So, anyway, guys, nut testing na tayo. So, second step na po yan, nut testing. Ibig sabihin, yung nut testing ay inanut nyo yung hair, tapos i-check nyo pag bumubuka na siya, ibig sabihin hindi pa po yan luto. Pero pag nag-close na yung ninut natin, ibig sabihin luto na po yan. So, ang third step naman, ito yung comb testing. So, yung comb testing ay chine-check natin kung bumabalik pa ba sa kulot yung hair ni client. So, by the way, guys, ayan, after 20 minutes na natin nababad yung balotano, nagbanlaw na po tayo. Bali, almost 1 hour natin siya nababad, guys. So, kasi yung hair niya talaga ay kulot. So, ayan, after natin patuyuin ng 100% dry, ay eto na po tayo sa pinaka-secret segment natin. Dapat talaga yung pagpa-plansya talaga yung pinaka-sikreto din sa lahat, guys. Dapat alam nyo yung timing, alam nyo yung temperature, alam nyo yung paghagod at pressure na magaan lamang na hindi nasasaktan si client kapag kayo ay nagpa-plansya, guys. Anyway, guys, maraming ako curious kung bakit nga daw ako dito nag-start sa frontal area. So, kasi guys, this is my technique and this is my idea. So, anyway, guys, kaya ako dyan nag-start mag-plansya para agad makita ni client yung outcome niya kung talagang may changes yung naging look niya, guys. Pero depende naman yan sa iyo kung pwede rin naman kayo sa likod or pwede rin naman kayo sa frontal. Ang importante doon ay naplansya nyo siya ng maayos at na maayos nyo siya. Naitaguyod yung paghagod nga ng plansya, diba, guys? So, ayan, manood lang kayo kung paano yung mga techniques ko sa pagpaplansya, guys. Alam ko na, ayan, nakasubaybay kayo lagi sa aking mga tutorials and vlogs. So, ayan, guys, habang pinaplansya ko, guys, isang hagod ko lang ay talagang luto na siya at ang sarap ihagod, malambot, at hindi ka na pabalik-balik ng paghagod dahil nga sa napakaganda nating mga product, guys, no? So, ayan. So, actually, guys, pag kayo ay nagpa-plansya, ay talagang sa puso nyo parati yung ginagawa nyo. Mahalin nyo talaga yung trabaho nyo, guys, dahil yan trabaho nyo magbigay sa inyo ng pagiging isang successful na dito sa hair industry nga, sabi ko. So, may secret tips kasi dyan, guys, or techniques kung paano magplansya, guys. Depende kasi yan sa hair types ni client. Pag yung hair ni client ay color-treated hair, tapos sensitized, chemically treated hair, kailangan yung temperature nyo ay mababa lamang, kagaya ng 160 to 180 degrees Celsius. Pero kapag yung hair niya ay
resistant, makapal, super thick, and coarse hair, pwede kayong gumamit ng 200 to 230 degrees. So, ayan na nga guys. After 2 hours and 30 minutes, na-plancha natin. So, yan na po yung naging outcome. So, actually, sa Balotano kasi, pwede na po siya, tapos na siya kasi 3-in-1 lang. Pero nga may inspo si ma'am na gagawin natin. So, ombre po siya ng green guys. So, ayan na po yung naging out. Actually, mag-ombre pa po ako dyan. So, magbi-bleach po ako sa kanyang ends. So, magkakaroon din tayo ng minimal highlights dito sa kanyang frontal side, sa left and right. Then, so ayan, naglagay na tayo ng balancer, bleaching, at oxidizing. Bali, nag 1:2 ratio po ako dyan. Then, mix lang natin. I-mekos mo na yan. Tornado! Sabi ni Mr. Nobody. So, ayan, mix. So, nagdagdag na rin ako dyan ng oxidizing para talagang maging malapo yun. So, ayan na guys. Nag-ano lang ako dito ng minimal highlights sa kanyang frontal side. Dito sa left and right. So, this is my idea and techniques na meron siya kasing pinagawa na inspo na ginaya natin. So, ayan, nag-a-apply na ako ng bleaching na minix natin kanina, guys. So, 1:2 ratio po yung ginamit nating measurement sa kanyang hair. So, nag-a-apply na natin at nilagyan natin siya ng foil para mabilis mag-lift or ma-free lighten natin yung hair ni client, guys. So, disclaimer lang guys hindi lahat ng rebonded ay pwede i-bleaching. Hindi lahat pwede ng hair ay talagang i-bleach natin dahil minsan hindi po talaga pwede yung magpapariban ka na i-bleach kapag hindi na kaya ng hair. So, actually naman, kaya naman ng hair ni client kasi yung hair niya guys ay almost 2 years na rin hindi na rebond, as in virgin hair na, at meron nga sa dulo pa na merong end parts kasi yun pa yung pinaka previous niya na rebond noong last 2021. So, ayun na guys. So, nag-o-ombre lang tayo. Nagbi-bleach lang tayo. Then, saturate, massage. So, kahit na i-reach lang natin yung level 6-7 dahil green ay talagang tatalab naman yan. Kasi kahit naka-level 7 lang yung hair ni client, kapag papatungan natin ng green ay lalabas na siya. Unlike kapag naka-level 4 to 5 siya, ay medyo matte blonde lang yung lalabas na may pagka-greenish. Pero ito talaga ay lalabas talaga yung green dahil na-reach nga natin. I-reach nga natin yung level 7 sa kaniyang hair, guys. So, tutok lang kayo sa aking mga vlogs and tutorials. So, after 30 minutes, so ayan, nag-level 7 na nga siya. So, gagawin natin ay babalawan na po natin. At laglagay ako ng soothing cream nito ng Wars hair products. Binalawan po natin siya. At naglagay na rin ako ng U-Collagen para talagang masaturate at talagang bongga yung result ni client sa kanyang hair, guys. Depende naman kasi yan, guys, kung gagamit kayo ng 3-in-1, kung galalagyan ba ninyo ng treatment at babalon para makita nyo in a day na nag-rebond at a day na ginawa nyo yung pinaka-after wash ng hair ni client. So, ayan, nag-mix lang ako ng green dyan. Tapos, naglagay na rin ako ng balancer. At ito namang yung 3% oxidizing cream ng premium series na Bremod, guys. So, ayan, mix lang natin. Mekos mo na yan. Mekos. So, mix nyo lang maigi. Then, ayan, pinatuyo na natin siya ng 100% dry bago tayo mag-apply ng colorant na minix natin. Bali, nag 1:2 ratio na naman po tayo sa kanyang measurement sa hair color natin na gagawin sa kanyang hair, guys. So, ayan. Yan na po yung naging out. As you can see, nakikita nyo straight na siya, no? Wala pa po yung plancha, guys. So, ayan. Nag-apply na po tayo ng minix natin na colorant. Yung green, tapos yung oxidizing, tapos naglagay tayo ng balancer dyan, guys. So, yung purpose ng balancer, guys, ay to protect the bond ng hair dahil nga na-break natin ito dahil nagpariban po siya tapos maraming activity at chemicals yung process na nagawa natin sa hair ni Madam. So, ayan. So, ibababalan natin ito ng 30 to 45 minutes. Then, after that, ay babalawan na po natin. So, ayan guys. So, look at that. So, maganda na po yung kanyang hair
guys, no, nakikita nyo kanina yung pinaka ano niya, yun na po talaga yung magiging result. Pero mas lalong gaganda yan dahil iti-treatment natin siya ng Rolax Botox by Belisa Main. So, ayan, massage, mekos nga, sabi niya, no. So, ayan, binalawan na nga natin, guys. So, after that na natuyo, ayan na po yung naging outcome. Malayong-malayo sa kanina na hair niya. As you can see, talagang bongga na yung kanyang hair. So, meron akong nakikitang honestly na dry parts sa dulo. Dahil ngayon yung parts na previous sa rebonded niya at kulay niya. So, ayan. Pero hindi siya nag-brittle or hindi man lang siya nasunog, no? Dahil yan sa mga band protector at treatment na ginawa natin sa kanyang hair, guys. Then, after that, ay magba-Brazilian na po tayo. Papatuyuin nyo talaga, guys, bago kayo mag-Brazilian para walang water or para wala talagang halo na water yung ilalagay para pure na Brazilian yung madideposit natin sa hair ni client, guys. So, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. After tuyo na po yan, guys. So, kayo na lang po bahala mag-judge kung talagang perfect yung pagkagawa natin or back to bako or talagang may changes at tatanggapin po natin yung pinaka-honest review at pinaka-honest na naging resulta ng hair ni client gamit yung mga product na ginamit natin. So, ayan, ito na yung Rolax Botox. Ibu-botox natin, guys. Then, kumuha lang tayo ng bali 10 ml na Botox. Then, ilalagay natin ito sa kanyang hair at ibababad na naman natin ito ng 30 minutes or kung maaari, pwede kayo magbabad ng kahit mga 40 minutes lang. Pero actually, pag nagkukulay ko, hindi ako nagbababad ng matagal kasi mag-fade yung color na ilalagay natin, guys. So, after that, 30 minutes, ayan, pinablower na natin at pinaplansya na nga muna natin. So, yan na po yung naging final outcome or final result ng kanyang hair, guys. So, sana meron kayong natutunan, guys, sa aking mga vlogs and tutorials. So, sa nangangarap dyan na maging isang hairdresser, maaari po kayong mag-training muna ng basic training para alam niyo yung gagawin nyo kapag hawak kayo ng buhok. So, tara, look at that. Alam ko, sobrang ganda yung naging outcome niya. So, anyway, guys, thank you for watching and God bless you all and bye-bye!